itong si Kalilong. Si Kalilong nagmukhang hilong talilong, no, hilong talilong. At may nagpadala sa akin ng kopya. I think alam niyo na rin ito. Itong si Hilong Talilong Kalilong ay nahaharap sa isang reklamo. Mayroong isang reklamo na nakafile ngayon sa Office of the Ombudsman, yung military and other law enforcement offices, yung Ombudsman Muleo, MOLEO. Ibig sabihin po ng MOLEO, military and other law enforcement offices. Tingnan ninyo kayo na po ang humusga. Wala akong sasabihin, kayo mahumusga. Ang reklamo laban sa kanya, isang joint complaint affidavit with motion for preventive suspension. No? Ito yung kanyang kasong kinaharap. Criminal case, ang criminal case na kinaharap ni Hilong Talilong ay violation of Articles 124. Ano ba yung Article 124 ng Revised Penal Code? Ito yung tinatawag na arbitrary detention. Mabigat na kaso yan, arbitrary detention. Ano? Meron din siyang violation ng Article 126. Ano yung Article 126? Delaying the release ng isang taong under detention at violation of Article 129. Ano po yung 129? Yung search warrants. Pakinggan ninyo search warrants maliciously obtained and abuse in the service of those legally obtained. Seryosong kaso ang kinakaharap nitong Hilong Talilong na si Agent John Mark S. Kalilong. And itong si Kalilong, nahaharap sa kaso, ang daming aligasyon dito. Meron din siyang violation ng Article 130 of the Revised Penal Code. Anong kaso yan? Searching domicile without witness. Bawal ho yun. Kasi pag may nagpunta sa inyong tahanan, pulis, kinakailangan yan bago nyo papasukin upang gampanan yung pagsisearch ng inyong tahanan or premises, merong testigo. Kinakailangan yung barangay captain, yung barangay kagawad, kung pwedeng may pari dyan sa tabi ng bahay nyo, may simbahan, pakiusapan yung pari. Kinakailangan mayroong testigo bukod doon sa magpapatupad ng search warrant. Bakit? Upang maiwasan yung pag-aabuso, upang maiwasan yung paglabag doon sa linalaman ng search warrant, sapagkat yung search warrant, malinaw doon, tukoy dapat doon. Ano lang bahagi ng inyong pamamahay ang dapat nilang halugugin? Ano lang ang kanilang hahanapin o hinahanap? Hindi pwedeng open search warrant yan. Malinaw dapat sa search warrant, tukoy dapat yung lugar sa inyong opisina, sa inyong warehouse, sa inyong pamamahay, kung saan man kayo, kung ano lang ang kanilang hahalugugin at ano ba ang kanilang hahanapin. Kaya importante na may testigo dyan. So itong si Agent John Mark S. Kalilong, yung nagpanggap na expert, ay nahaharap sa patong-patong na kaso, pati Article 171, falsification by public officer, employee, or notary, or ecclesiastic minister. Violation of Article 183, perjury. Ito mabigat. Violation of Article 294, paragraph 5, robbery, extortion, no? And Article 308, theft, pagnanakaw. Ito po'y lahat nasa ilalim ng ating Revised Penal Code at Section 4 of Republic Act number 7438. Para lang alam ninyo, yung pagkatao nitong nagpapanggap, nagkaroon ng 2 linggo na seminar o 2 linggong pag-aaral, ni baka nga hindi 8 hours a day yung 2 linggong yun pinapalusot na siya ay isang eksperto. Nandito yung kanyang kaso. Final ito February 27, 2026. Ay file ito February 27, 2026 at 3 p.m. 3:52 p.m. No, malinaw 'yan.
na-receive ito sa Office of the Ombudsman Assistance Center sa Pasay base sa impormasyon na ipinarating sa atin. Ano? Baka alam niyo na rin to, pero para malinaw, sino ba yung star witness ng prosecution na kanilang iniharap sa impeachment court? It's a total waste of time. Presenting him to be an expert na hindi naman pala. Tapos, hindi binanggit dito na meron pala siyang kinaharap na kaso at meron pang hiling na ilagay siya for preventive suspension. No, ang kaso niya ay hindi biro-biro. Arbitrary detention, delaying release, search warrants maliciously obtained and abuse in the service of those legally obtained, searching domicile without witness, falsification by public officer, employee, or notary, or ecclesiastic minister, perjury, robbery, extortion, theft, pagnanakaw. Mabigat ang kaso nito. It goes into the very character of the person presented to be an expert witness. Na gustong palusutin na siya ay eksperto at yung kanyang testimonya kahapon ay nagkabutas-butas na. Wasak ang prosecution sa sarili nilang opensa. Alright mga kababayan, mag-reaction tayo dito sa pasabog ni Attorney Vic Rodriguez patungkol dito sa pagkatao ni NBI agent John Mark Calilong, yung unang witness na prenisenta ng prosecution team doon sa impeachment laban kay VP Sara. At ngayon mga kababayan ay lumalabas na sangkaterbang mga kaso pala yung final laban dito sa kay agent John Mark Calilong, mga kababayan. So ito yung mga cases na final sa kanya. Ito yung violation of Article 124, Ito yung revised penal code, arbitrary detention, At isa pang violation niya, yung Article 126, yung delaying the release of the person under detention. At meron pang violation of Article 129, yung search warrant maliciously obtained and abused in the service of those legally obtained. And then meron pang violation of Article 130 sa revised penal code, yung searching domicile without witness, So meron po silang pinuntahan na bahay siguro at meron silang or nag-search sila dito mga kababayan pero wala silang kasamang witness, At nasa batas naman po natin 'yan kapag may mga pulis na mag-serve ng search warrant, At kailangan po talaga meron silang kasama or meron tayong kasamang witness, mga kababayan. Pwedeng yung taga-barangay, yung barangay chairman, mga barangay kagawad, yun pwede po silang kunin bilang witness ng paghalughog ng otoridad, At kailangan meron pong SOP yan mga kababayan, or standard operating procedure, At yun nga, kailangan may mga witness po sila, pwedeng media at kung sino pang pwedeng mag-witness dito mga kababayan. At additional na violation ni Agent John Mark Calilong, ito po yung paglabag niya sa Article 171 or ito po yung falsification by public officer, employee or notary or ecclesiastic minister, At another violation of Article 183, ito po yung perjury, 294 paragraph 5 mga kababayan. Ito po rin po yung robbery extortion na kung saan ay mabigat rin po itong kasong ito mga kababayan, At lastly, itong violation of Article 308, theft or pagnanakaw mga kabayan under Revised Penal Code Section 4, Republic Act 7438. So talagang hindi basta-basta itong mga kaso niya mga kababayan, At itong mga kaso na ito ay na-i-file noong February 27, 2026 mga kababayan sa Ombudsman. At para po sa aking opinion dito sa witness ng prosecution, ito nga pong unang ipresenta nila mga kababayan na si Agent Calilong, na kung saan ay hindi naman talaga din pala nag-imbestiga doon sa context, doon sa bakit nagsabi or bakit nakapagsalita si VP Sara noon sa kanilang online press conference. Yung kanilang imbestigahan lang yung sinabi lang niya na may kinausap na siya na talagang gaganti sa kanya pag in case na pinatay siya dito mga kababayan. So yung mga threat ni VP Sara hindi po inimbestigahan ng NBI mga kababayan, at wala pong complainant pala dito or
mismong si President Bongbong Marcos, si First Lady Liza Arata Marcos at si dating House Speaker Martin Romualdez ay hindi po sila yung personal na complainant dito, no, sa grave threat na ito laban kay VP Sara, mga kababayan. At para nga po sa aking opinion, yung kanilang presentang witness, no, ng prosecution na nag-claim na expert ko, no, matapos po dito sa ginawa niyang training or pag-attend niya ng 2 weeks training, no, mga kababayan. So para sa aking opinion, hindi naman po tayo abogado at hindi naman tayo doctorate, ay masabi mo bang expert yung isang tao dito sa field niya kung nag-undergo lang po siya ng 2 weeks na training, no? Sa aking opinion dito, mga kababayan, hindi naman po siguro, no, magiging expert ka na take ka lang ng 2 weeks na training, no? Parang imposible, mga kababayan. So masyado nilang pinapabango itong witness ng prosecution na sinasabi lang expert, pero hindi naman pala, kasi 2 weeks lang yung training, mga kababayan, no? So masasabi mong expert, we are talking about years of trainings, no, mga kababayan, at expertise talaga, no? Years and years po itong pinag-uusapan natin bago natin sabihin na mag-expert ka talaga, no? Pero pag 2 weeks lang ay talagang imposible, mga kababayan, no, na talagang totoo ba talagang expert ito sa 2 weeks lang na training niya, mga kababayan. So yun, isa rin po yun sa red flag, mga kababayan, no, na ating pong napansin dito sa witness nga ng prosecution. Nabuking nga po dito, no, sa pagtanong dito ni Attorney Carlo Narvasa na hindi naman talaga siya nag-imbestiga rin pala ng buo, no. So selective lang kanyang pag-imbestiga dito. Doon lang siya nag-focus sa sinabi na verbal ni VP Sara na kung papatayin siya ay may nakausap na po siya, mga kababayan. At wala po silang ebidensya kung talaga bang may nakausap na si VP Sara, no, kasi doon lang po sila nag-circulate, no, doon sila nag-focus lang sa verbal statement. So hindi nga sila nagpunta sa, or hindi nila kinausap yung PSG na kung saan sila yung pangunahing may bantay talaga dito kay President Bongbong Marcos at kay First Lady Liza Arata Marcos, no. So sila lang, mga kababayan, no, yung NBI lang, si Kalilong lang yung nag-imbestiga dito, mga kababayan. So sana nga po ay nag-imbestiga siya, no, nag-dig deeper siya, ano pong dahilan, ano po yung ano po yung konteksto, bakit po talaga nagalit si VP Sara, no? Yung threat kay VP Sara, no, sana po maimbestigahan rin po ng NBI, kasi sabi po ni VP Sara ay talagang mayroon pong banta rin po sa kanyang buhay, mga kababayan. At unang-una po dyan, yung kanyang mga talagang pinagkatiwalaang security ay pinag-pull out, no, mga kababayan, no, pinaalis or tinanggal. At napansin nga po natin yung hiwa, no, dito sa kanyang liig, mga kababayan, although hindi po talaga sinabi ni VP Sara kung ano po yung nangyari sa kanya, no. Pero sa tingin ko parang may something, no, dyan sa hiwa ng kanyang liig, mga kababayan. At hindi ko po alam kung ano po talaga yung totoong nangyari, no. At naniwala po tayo talaga na may threat dito kay VP Sara, no. Sa dami-dami ba naman ng galit kay VP Sara, at number 1 dyan itong mga NPA, mga kababayan, no. At binatikos nga po siya kung bakit daw marami po siyang security, mga kababayan, no. At naintindihan ko po si VP Sara dito, no. Talagang mahirap yung kanyang sitwasyon at kailangan niya po ng maraming security talaga, no, mga kababayan, dahil alam naman po natin na talagang dinurog niya itong mga NPA doon sa Davao. At alam ko na galit itong mga NPA, nagantihan siya dito, mga kababayan. At lalong-lalo na galit sila at takot na takot silang maupo ulit si VP Sara or makaupo ulit ang isang Duterte sa Malacanang dahil ubos ang mga NPA dito, mga kababayan. At yun po yung kailang ginagawa ngayon. Pinagtutulungan nila, sanib puwersa sila dito sa mga Dilawan at sa mga Marcos loyalist na tirahin itong si VP Sara, no. At sa tingin ko, itong impeachment laban kay VP Sara talaga, mga kababayan, ay hindi naman talaga nila to ginagawa, no, para sa accountability, dahil nakakatawa itong ginagawa nila na sinasabing accountability, and yet dito sa trilyones na flood control corruption ay tahimik sila or maingay man sila pero parang hangin lang din, mga kababayan, no. Parang hindi talaga nila tinitira, hindi nila specific na pinag-resign itong mga involved dito, no, or nawagan sila na ipakulong itong mga taong ito. Sa dami-dami ng mga nagsabi at mga ebidensya, no, na lumalabas na may kinalaman itong mga taong ito na mga politiko at mga opisyal ng gobyerno, pero selective lang yung kanilang mas tinitira, no, si VP Sara Duterte lang, mga kababayan. At alam naman po natin yung confidential funds na ibinigay sa kanya nung 125 million na ni-request niya nga yung budget para dito ay
nai-release ng DBM noong December 20 of 2022 mga kababayan, no. Ilang days na lang mauubos na yung December or matatapos na yung December at kinakailangan pong gastusin yan ni VP Sara, kailangan pong ma-utilize yan kasi pag hindi babalik yan doon sa DBM, no, yung budget na iyan na 125 million at dyan po sila talaga nag-iingay mga kababayan. At sa tingin ko it was a trap, no, para kay VP Sara na sinadya nilang i-release yung 125 million on December 20 of 2022, no. 10 days or 11 days na lang bago matapos yung December at bago matapos yung taon ng 2022. So it was really a trap, no, para sa kay VP Sara at ngayon ito yung ginagawa nilang issue na 11 days lang daw inubos ni VP Sara yung 125. Alangan naman, no, kasi pag hindi niya gastusin babalik lang din yan doon sa DBM, no. At yung proyektong iyon ay may nakatala na talaga or nakatalaga na talaga or may handaan na yung budget na iyon mga kababayan sa proyekto nga ni VP Sara. At inamin na rin po yan, no, ni Franco Mabanta mga kababayan na di umanong idea daw po yan ni dating House Speaker Martin Romualdez, no, itong pagbigay ng confidential funds kay VP Sara para ito po yung dahilan para po sirain, no, si VP Sara, masisira siya dito sa confidential funds na ito at mag-away sila ni PBBM at magkakanya-kanya na sila mga kababayan, masira yung unit team at para magbigay daan, no, sa kanyang binabalak na pagtakbo bilang susunod na presidente sa 2028 presidential election mga kababayan. At balik tayo dito mga kababayan, no, kay NBI agent John Mark Calilong, no. Nagtaka lang po ako bakit hindi po nalaman ito ng defense team ni VP Sara na may mga patong-patong pala ng mga criminal cases na kinaharap, no, itong si John Mark Calilong mga kababayan. So hindi po siguro nila na-search ng husto, no, na may mga ganito palang mga kaso mga kababayan, mga mabibigat na kaso itong perjury, robbery, extortion, theft. So yun pa nga lang ay mabigat na yan mga kababayan, no, criminal case po iyan. At sa tingin ko ay wala na pong kredibilidad, no, itong si John Mark Calilong, no, na magsalita against kay VP Sara na siya mismo ay naharap sa patong-patong ng mga criminal na kaso. So wala, sira yung unang witness ng prosecution mga kababayan, no. So ano po masabi nyo dito mga kababayan, no, sa isiniwalat binuking ni Attorney Vic Rodriguez yung sikreto ni NBI agent John Mark Calilong, ang unang witness na prinisenta ng team Jerbel Uestro, itong team prosecution, no, dito sa impeachment laban kay VP Sara na ngayon ay lumalabas na meron palang patong-patong na mga criminal na kaso, no, dito sa ombudsman mga kababayan. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.